Ladies and gentlemen, ito po si Dr. Toto Tirador. At ang ating pag-uusapan ay yung tungkol sa bagong revelasyon ng isang alias Totoy na nagsasabi na siya ay na in-identify niya na ang isa sa mga mastermind sa missing sa Bungero ay isang senador. So, pakinggan natin ang sinasabi. Ang tanong, sino ba kayang senador na to? O ngayon, maya identify natin. Ito po yung ating presentasyon. O ito po. Pakinggan niyo kung sino The kayo. plot thickens at nakalagad na rin ang tatlong mambabata sa kaso ng missing sa Bungeros at maaaring may kinalaman daw ang krimen sa isabong operations. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng bini-verify ni Justice Secretary Boying Remulla ang ilan sa mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang 2 congressman naman, ilan umano sa funders ng isabong operations. Hindi pa raw sigurado kung ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. More than that, marami pa. There are others. Iba pang artista? Basta, there are others. Ayon sa DOJ, patuloy ang isinasagawang case build-up para mapagtibay ang kaso laban sa mga itinuturong suspect, lalo na't makapangyarihan at maimpluwensya raw ang nasa ulo ng missing sa Bungeros case. Ngayong araw, sinabi ng Supreme Court na bukas ang kanilang tanggapan sa hiling na meeting ni Secretary Remulla. Matatanda ang sinabi ni SOJ Remulla na nais niyang makausap si Chief Justice Alexander Gesmundo para ilahad ang mga balakid na kinaharap ng ahensya sa investigasyon. Lalo na't inilahad ni Totoy na kahit SC, kayang maimpluwensya ng mastermind sa mga nawawalang sabungero. Nakipagpulong na rin daw ang DOJ sa ilan pang ahensya ng pamahalaan tulad ng PNP. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So, yan tingnan nyo. Sino kaya yung senador? Ngayon, dali Bakit nawala? So, ito ngayon, sino ba yung senador? Itong alamin natin, sino ba yung senador na yan? So, ang senador ba na yan, nawala yung mukha ko sa kwan, pasensya na, i-replic, ikwan ko, ang tawag nito? Paano ba ito? Demosen. Rename. It might. I-restart ko lang muna, sandali lang Reload website. Sandali lang, antayin. So yan, makikita nyo na ako. O si Pilimon Tamba, suportahan po natin si Dr. Toto para may boses tayo at partisipasyon sa paglaban sa korupsyon at mga tiwali sa pamamaraan na legal, impeachment, ban o disbarment. May magagawa po tayo. Camco, good evening Sir Toto. Andrea Togas o Al, good morning Dad, watching here. O, sige, pakiscatter. At saka humingi muna ako bago ko pagpatuloy. Hingi po ako ng donasyon sa inyo. Kasi ngayon araw, nagsimula hanggat sa July 10,
kailangan ko ng minimum 60,000 pesos para ibayad ko sa Senate Electoral Tribunal para isampa ko po sa kaso na pa-disqualify ko bilang senador sa Senate Electoral Tribunal na binubuo ng 6 na senador at 3 justices ng Supreme Court. So medyo matapang ito kasi justices ng Supreme Court ang kasama. Ang dangan nga lamang ay magbabayad ako ng 50,000 pesos na filing fee at 10,000 pesos na deposit fee. At dagdag niyan, may gagastusan pa akong mga papel at siyempre bibigyan ko kahit papano yung abogadong tumutulong sa akin sa pagsampa doon sa Senate Electoral Tribunal. At yan po laban kay Erwin Tulfo dahil po meron po tayong pruweba na American citizen siya at saka American passport holder po siya. So, ito na po ang ating ipresenta. Ang sabi ko, si Erwin ba yung senador na dawit sa missing sa Bungero? Pinisenta ko lang yung balita na missing sa Bungero na may binabanggit si Boying Rimulya na 2 congressman at isang senador ang dawit sa sa usaping missing sa Bungero. Ngayon, tinatanong ko, si Erwin Tulfo ba yon? Ito po ang aking katibayan. Bakit natanong ko na si Erwin Tulfo po yon? Ito po yan. Ito po yun ha. Ito. So, ito kay attorney sa bumubuo po nito sa Pitmaster Foundation. dito. Maraming salamat po, sir. Pakinggan si Erwin Tulfo. Una po sa lahat, maraming salamat po sa Pitmaster Foundation sa bumubuo po nito kay attorney Caroline Cruz. Maraming salamat po sa chairman po ng Pitmaster Foundation, si Charlie Atong-Ang. Maraming salamat po at sa lahat po ng miyembro ng naturang organisasyon. Alam nyo, noong unang pagpasok ko lamang ho rito, nakita ko na ho na may mga kababayan ho tayo dyan na nahingi ho ng wheelchair. Minsan pinapabalik pa ho namin kasi wala ho kaming wheelchair, kailangan pa hong bilhin ng aming opisina. And that's very ironic kasi nga po, may diferensya na nga, pabalikin mo pa. So I'm very happy na Pitmaster Foundation will be donating 150 wheelchairs po para sa mga kababayan natin, ng mga persons with disabilities, lalo na po yung may problema sa mobility. Maraming salamat po, Attorney Cruz and Mr. Ang. Maraming salamat din po sa 2 ambulansya nabigay po ng Pitmaster Foundation. Magagamit po namin yan kasi marami po kami dito mga senior citizen. Bigla na lamang ho nang hihina ho dyan sa mga tent namin. Kailangan ho namin isugod sa mga ospital or kaya ihatid po sa mga pinakamalapit na sakayan. So that is very helpful and very timely po. Thank you very much po, Pitmaster Foundation. Aalagaan ho namin itong mga ambulansya ninyo at saka itong mga wheelchair ho ninyo. I am very sure at pinapangako ko na ito po ay talaga mapupunta doon sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Ayan ha. Makita niyo si Erwin Tulfo ha. Binigyan siya, nag-donate si Atong-Ang ng 2 ambulansya. Thank you very much, Secretary Maraming Erwin salamat. Tulfo. At this point, may we call on our principals, led by Secretary Erwin Tulfo, and our donors, headed by Attorney Caroline Cruz, for the signing of the certificate of donation. Pirmahan pa sila, so may ebidensya na talaga. At ano ang motibo ni Atong-Ang sa pamimigay ng gano'n? Pero mo sa panahon na Secretary si Erwin Tulfo at sa panahon na napipintong natatanggalin na ang isabong. So iyan ang pamamaraan niya na lililigawan si BBM na payagan ang isabong sa pamamagitan ni Erwin Tulfo. Yan po yung kabuuan na nangyari. Kaya kung ano man
Ang masasabi ni Erwin Tulfo ay kung meron siyang ilalabas na statement, rest assured po, Mr. Erwin Tulfo, I will not call you a senator kasi I do not like you to be a senator. Ay ilalabas ko rin po sa aking live stream kung ano man ang statement na meron ka po para sa ngalan ng patas na laban, patas na pagtitiwala sa blocking. O, tingnan natin. Kabarkada daw, sabi ni Ribolor, kabarkada ni Erwin si Atong Ang. Barkada lang pala. Kaibigan lang pala. O yan ang mga dinonate ni Atong Ang. Oh. Mga wheelchair. Ilang wheelchair ba yan? Saka may dalawang ambulansya. Bilyon-bilyon ang kinikita niya sa Isabong. Eh. Tapos yan ang idodonate niya. Natandaan na ba ninyo na pagka-hearing nila ni Bato sa Senator Bato sa Isabong, pinatigil ni Duterte. Ngayon, pagpasok ni BBM, ay binigyan ulit sila ng prangkisa sa ng pagkur. Ayan ha. Maganda yung ambulansya. Parang automatic. Hindi na maghirap yung pasyente. Okay daw, okay. Yan. Yan mga ambulansya na dinonate ni Atong Ang sa DSWD kapalit ng mga bilyon-bilyon na kinita sa Isabong sa panahon ni BBM. Siyempre, si Erwin Tulfo, barkada ni Atong Ang, siya ang gumawa ng paraan para magpatuloy ang Isabong ni Atong. Pitmaster yan ang kumpanya niya. Kasali din si Erwin Tulfo, may entry din pala to sa derby. Ibig sabihin, sa bungero pala din si Erwin Tulfo. Sabi ni Roderick Pacheco. Tapos si Philemon Tamba, paki-announce lang po kung sang-ayon po kayo sa lahat ng donasyon ay confidential at anonymous at hindi announce sa publiko except kung gusto ng donor na pangalanan siya, suggestion na po. Ako nanghingi din ako ng donasyon ha. Ilalagay ko kang pangalan nyo pero for the sake of wala namang pangalan, kung mga Gcash pinadala po ay puro number. Tapos makita nyo ang pangalan ay hindi kompleto. Kaya hindi ko rin nilagay Gcash number clear on protection sa magbibigay. Yan, medyo tumatakbo, mahina ang pan. Medyo mahina ang natin. Medyo mahina yung tinatawag na test. Ayan, nakita na niyo yung utol ko, Dennis Kausing. Nakita niyo donation ni Atong Ang ha. Iyan lang bang madudunit ng bilyon-bilyon ang kinikita sa Isabong? Maraming mga seamen, maraming mga OFW ang humaling sa Isabong at nawala ng pera. So yan po ang ating tanong lamang dito, si Erwin Tulfo ba yung tinutukoy ng ni alias Totoy? Yan lang po ang tanong natin. Wala tayong sinasabi na si Erwin Tulfo nga involved.
Ang tanong na natin, si Erwin Tulfo ba yun? Yung tinutukoy ng, ulitin ko ha, yung pinalabas sa kwan, sa bilyonaryo. RNC exclusive, ulitin ko para yung huling nakapanood, ito po yun ang kwan. Ito po yun yung isasabi, balita. Ngayong araw din ho, Hindi yan. Okay. Ito po. Yan. Palitan natin yan. Ito po yung sinabi sa balita na tinutukoy, sabi ni Mr. Rimulya, ay may isang senador na tinutukoy at 2 congressmen. The plot thickens at nakalagad na rin ang 3 mambabatas sa kaso ng missing sa Bungeros at maaaring may kinalaman daw ang krimen sa isabong operations. Narito ang agenda report ni Joash Malimba. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng bini-verify ni Justice Secretary Boying Remulla ang ilan sa mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang 2 congressman naman, ilan umano sa funders ng isabong operations. Hindi pa raw sigurado kung ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. More than that, marami pa. There are others. Iba pang artista. Basta, there are others. Ayon sa DOJ, patuloy ang isinasagawang case build-up para mapagtibay ang kaso laban sa mga itinuturong suspect, lalo na't makapangyarihan at maimpluwensya raw ang nasa ulo ng missing sa Bungeros case. Ngayong araw, sinabi ng Supreme Court na bukas ang kanilang tanggapan sa hiling na meeting ni Secretary Remulla. Matatanda ang sinabi ni SOJ Remulla na nais niyang makausap si Chief Justice Alexander Gesmundo para ilahad ang mga balakid na kinaharap ng ahensya sa investigasyon. Lalo na't inilahad ni Totoy na kahit SC, kayang maimpluwensya ng mastermind sa mga nawawalang sabungero. Nakipagpulong na rin daw ang DOJ sa ilan pang ahensya ng pamahalaan tulad ng PNP. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Okay. Nais ko lang basahin yung sinabi ni Kwan. Ang sinabi ni Rosana Manalo. Sabi niya si Bato de la Rosa daw, hindi si Erwin Tulfo. Well, hindi rin ako po maniwala ni si Bato de la Rosa. Bakit po? Sapagkat si Bato de la Rosa ang nag-imbestiga. At siya ang naggumawa po ng tinatawag na report sa Senate Committee Report 464 na kung saan kahasa niya sinabi sa kanyang report na imbestigahan si Atong Ang. So hindi po mangyayari na gagawin ni Bato yon kung kasapi siya, kasama siya sa nawawala na mga missing sa Bungero. Kaya ito na naman tayo ngayon ha. Si Bong Revilla pwede rin no. Drawback Vibranium pwede rin malamang kasi sa Bungero din si Bong Revilla, mana din siya kay tatay niya kasi sa Bungero, di ba may cockpit sila sa Imos cockpit o sa Bacoor. So hindi natin pa sigurado, ang tansya ko lang, pinisenta ko lang si Erwin Tulfo na siya ay kaibigan ni Atong at sino pa kay iba. So YAM 318 dadawit nila yung para pabagsakin si Bato, susunod nila dyan si Bongo. Ganun ba? Hindi natin malalaman. Imposible naman po si Bato kasi si Bato po ay nag-imbestiga. At malamang baka si Bongo o 2 congressman, at tingin ko si Arnie Tevez ba yun? O di kasi Patrick Antonio. So yan po ang nakikita ko na posibilidad dito. Kung sino man senador noon, kailangan natin ng definite na statement. Kung may ipapalabas na statement ang mga senador, lalo na si Erwin Tulfo, o si Bong Revilla, o si Bato, o si Bongo, ay pangako po
kahit hindi nila ako kontakin, ilalabas ko po yung kanilang mga statement. Hanggang dyan po ang ating gagawin. May outreach program, hindi lang po Malasakit Center, gobyerno po yun hindi en personal na outreach. So, YAM 318, hindi ko naman iniisip na gano'n si Arne Teves at si Jing Paras. Si Jing Paras, alam sa Bungiro ba si Jing Paras? Ang alam ko sa Bungiro, si Arne Teves. Pero anyway, parang nakita ko na tingnan natin, may hinala din ako pero hindi ko muna sabihin ngayon. Parang may dinodrawing Parang may dinodrawing na litrato ito si Boying Remulla. Ha? ATC Junior, ang mga tulpo ay maraming kaibigan na mga Chinese, lalo na dyan sa Binondo. So anyway, with that, abangan natin kung ano ang kasunod. Okay? Magandang gabi po sa inyo. Night Armor, ATC Junior, tapos si YAM 318, Hawkeye 42X RT. Ano bang RT? Rapid Tulpo ba yan? Tapos si Drobac Vibranium, Rosana Manalo, Fernando Hanoras, Jason Bodana, Roderick Pacheco, Dennis Causing, kapatid ko, Philemon Tamba. Paki-announce lang kung sang-ayon po kayo. Okay, naghanap po ako sa inyo, humingi po ako ng donasyon. Bigyan niyo po ako, andyan po ang aking GCash. At ilabas ko palang GCash ko, no? At pag pwede mo nyo ko mapagbigyan sa aking bank account, GCash, ang pakay ko lang po ay makatipon ng 60,000 pesos para sa pambayad sa Senate Electoral Tribunal para sa isasampang kaso na kuwaranto para matanggal pagkasenador si Erwin Tulfo. At ang sinisingil ng Senate Electoral Tribunal ay 50,000 pesos at saka 10,000 pesos na donasyon. Siyempre, kailangan ko rin yung iba pang panggastos sa mga pangpapel at pang-sertifikasyon at pang-notaryo at lahat ng transportation at lahat ng pang-secretarial expenses. Maraming salamat po sa lahat at magbibigay din ako ipambayad doon sa mga abogado na gagamitin ko. Magandang gabi po sa inyong lahat.